deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
lift you high above the skies. With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon, at ang topic natin ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang gawang mabuti ang need para maligtas o kailangan para maligtas. At ang ating affirmative si Brother Samuel Tahuda ng MCGU, at negative naman si Pastor Dino Diaz ng Baptist mga kapatid. Sa ating setup ng debate, dahil kapabalik lang ng ating um, affirmative sa debate, kasi meron tayong maraming binago. Ang setup ng debate 10-7-5, same pa din. Pero dito sa ating rule mga kapatid, meron tayong rule number 1, yung limit sa pagsagot. Lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung naghahanap siya, tuloy-tuloy pa din ang 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa categorical muna bago tayo magpaliwanag. So kung meron tayong yes or no, tama or mali, oo, hindi, so pili mo na mga kapatid. Pero ang sagot niya ay either both or all of the above, tinatanggap yan ng moderator. Pero pag sinagot niya ay wala doon, hindi po pwedeng gamitin ang rule number 2 na ito. So, kung hindi klaro mga kapatid, po pwedeng ipaklarify ng moderator kung ano talaga yung sagot ng ating tinatanong. Rule number 3, kung wala doon ang sagot nyo, or wala yung hindi nyo masagot ng direkta ang tanong, pwede kayong gumamit ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot nyo sa tanong mga kapatid. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, at magbibigay kayo ng lugar dyan or kung saan nyo nakita yung impormasyon na yan. Rule number 5, sa first time doon lang dapat magtanong sa nilatag ng kutunggali, at kung tinatanggi niya or sasabihin niya na hindi ko pa nilatag yan, agad-agad in the next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Either nilatag, no? So, rule number 6, parusa sa dalawang warning, -1 minute lang yan. Rule number 7, objection at clarification limit. Isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance, gaya ng kulay ng balat, at etc. mga kapatid. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. At out of topic, syempre ako yung magde-decide dyan. No challenge question, rule number 9. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan kong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung personal na buhay ninyo mga kapatid, at maaring pumili kung sasagutin or hindi. Rule number 11, disconnection time limit. So kapag na-disconnect, 7 minutes lamang yung hihintayin ko kung unresponsive yung ating na-disconnect mga kapatid. Rule number 12, bilang moderator, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa aking mga nabanggit kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng speaker. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan mismo ng nagsalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang dulot ng nilalaman ng debate na ito.
At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Nakamute ka, bro? For clarification lang na Mr. Moderator, Mm. ilan ulit yung time? Yung ano bro, yung time, ilan yung time? 10 minutes. 10-7? Yes, bro. 10-7. Okay. Akala ko 7-5 yung narinig ko kanina eh. So, okay po, wala pa akong total doon sa mga rules na nabanggit. Okay, thank you. Sangayon po ako doon. At ang negative, sangayon ba? Sangayon po tayo dyan. Okay, thank you. At before natin simulan ang ating debate, siyempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nga pala si Samuel Tahuda ng MCGU, Members Church of God Universal. So kami po dito ay naniniwala na kailangan po natin ng mabuting gawa nang sa gayon tayo po ay maligtas. So yan po ang ating tatalakayin sa gabi pong ito. Salamat po. Siyempre, yung tututol naman, pakilala ka, kapatid. Isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Tayo po ay nagagalak na magkaroon tayo ng debate ngayon. Kaharap po natin si Brother Samuel Tahuda ng MCGU. Ako po si Brother Dino Diaz, si Pastor Dino Diaz, ang tututol sa paksang kailangan ang mabuting gawa para sa kaligtasan. So tututol tayo doon. God bless at manood po tayong lahat. Okay mga kapatid, at simulan na natin ang ating debate. At kung gusto nyo yung mga ganitong debate, pwede nyo itong i-share mga kapatid. At mamaya magbabasa ako ng ilang mga comment patungkol dito mga kapatid, kung ano yung nakikita ninyo sa debate ngayon. So, ibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapayag si Samuel Tahuda bilang affirmative dito sa ating paksa na patutunayan niya na ang gawang mabuti ang need para maligtas. Samuel Tahuda, your time start now, bro. Okay, magandang gabi po ulit sa lahat, no? So, ang paksa po natin ay patutunayan ko na kailangan ng mabuting gawa para tayo ay maligtas. So, gusto ko munang linawin po sa inyo, no, na ang paksa ko po, ito po ay nasa future tense na ang sabi, maligtas. So, ibig sabihin po, ang kaligtasang tinutukoy ko dito na aking papatunayan ngayon ay yung kaligtasan na kung saan sa hinaharap pa lamang po mangyayari. Hindi po yung nangyari na. Kaya patutunayan ko na mabuting gawa ang kailangan para maligtas. So para po natin makuha no yung mismong ano natin, dapat alamin muna natin kung sa Biblia nga ba mayroon po ba talagang kaligtasan na kung saan mangyayari pa lang sa hinaharap. Di pa ba? Kasi para magkaroon ng saysay yung ating patotohanan ngayon. Kasi kung wala pa lang kaligtasang mangyayari sa hinaharap, so wala na tayong dapat patunayan, di po ba? Pero pagka mabasa natin sa Biblia na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay merong kaligtasang gagawin sa hinaharap, so doon magiging makabuluhan yung ating pag-uusapan po ngayon. So sabi po dito sa isang talata sa Mateo 10:22, ganito po ang sinasabi ni Kristo. At kayo'y kapupuotan ko na ito po sabi, Mateo 10:22. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So dito po maliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, yun lamang makapagtitiis ang siyang maliligtas. Sa salitang maliligtas, ito'y nangangahulugan na ito'y sa hinaharap pa lamang po mangyayari. Hindi pa po ito nangyari sa kanila kahit ang mga kausap ni Kristo dito'y mga sumasampalataya na. Di po ba? Kasi sabi niya, ang makapagtiis lamang, no? Sabi, datapot ang magtitiis hanggang sa wakas. Di po ba? So ibig sabihin, hindi mo yan matatanggap habang ikaw ay kaumpisa pa lang or nasa kalagitnaan pa lang ng iyong pananampalataya, no? Kay Kristo. Kundi matatanggap mo lang itong kaligtasan na ito pagka nasa wakas na.
anong wakas po ba ang tinutukoy ni Kristo dito na kung saan pagka dumating ka na sa puntong iyon ay pwede mo nang matanggap itong kaligtasan na ito na sinasabi niya. Dito naman sa Revelation 2:10, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So maliwanag ang sabi dito, magtapat ka hanggang sa kamatayan. So ibig sabihin po pala, habang nabubuhay ka, kailangan magtapat ka at hindi lamang hindi lamang sa panahong iyan kundi hanggang kamatayan, hanggang sa wakas ng iyong buhay po pala. Di po ba? Yan pong sinasabi dito. So sabi, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yung putong ng buhay, wala pong pagdududa, kaligtasan po iyan. At ang sabi dito, ibibigay lamang po iyan pagka ikaw ay magtatapat hanggang sa kamatayan. So kung hindi ka pa po, kumbaga dumating diyan sa sinasabi na iyan, ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng tatanggap ng tinatawag na putong ng buhay. Kaya nasisigurado natin na ito po'y kaligtasan na tumutukoy sa hinaharap pa lamang. Di po ba? So ano pa ang patunay natin na mayroong ang kaligtasan na binabanggit na sa hinaharap pa lang mangyayari? Dito po sa Hebreo 9:28, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, at gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Yan. Si Kristo po pala sa Kanyang pagbabalik, meron po siyang gagawin. Ano po yon? Sabi, 9:28 ng Hebreo, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So dito, maliwanag po sa mga sitas na ating binanggit na mayroon nga pong kaligtasang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang pagbabalik pa lamang. Lahat naman po siguro tayo dito naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo hindi pa bumabalik. Kaya tiyak na tiyak tayo na itong kaligtasang tinutukoy dito ay hindi pa nangyayari. At yan ang ating aalamin ngayon kung ano ba ang kailangan. Nang sa gayoy makatanggap tayo ng kaligtasang dala ni Kristo sa Kanyang pagbabalik. Ano ba sinasabi ng kasulatan? Sabi ni Kristo, kasi si Kristo po ang babalik. So alamin natin, ano ba sinasabi ni Kristo? Sino ba ang gagawaran niya ng kaligtasang Kanyang daladala sa Kanyang pagbabalik? Dito po sa Juan 5:28 hanggang 29, ganito po ang Kanyang sinasabi. Juan 5:28. Okay, pasensya niyo po yung aso namin, may nakita ito sa labas. Sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makaririnig ng Kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So dito maliwanag, sabi ni Kristo, yun daw mga nasa libingan, yung mga binanggit natin kanina na magtapat hanggang sa kamatayan, ang sabi niya, makakarinig sila sa Kanyang tinig. At ano ang mangyayari pag marinig nila yung tinig? Sabi sa 29, at magsisilabas. So ibig sabihin, sila ay bubuhayin muli. Ano daw ang sabi? Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Ayan, Si Kristo pala, yung Kanyang dalang kaligtasan, ang Kanya palang bibigyan nun, sa pagdating niyang muli dito, ang sabi niya, ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. So maliwanag po, dito pa lang sa talatang ito, tiyak na po natin na mabuting gawa ang kailangan para tayo ay maligtas. Kasi yung mga nagsigawa ng mabuti ang bubuhayin sa pagkabuhay. Hindi po yung mga gumagawa ng masama. Kasi sabi niya, ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So maliwanag po yan. At saka bukod pa dyan, marami pa po tayong basihan. Katulad na lamang po ng binabanggit sa Revelation 20.
verse 12. Ano ba ang mangyayari, no, doon sa araw ng paghuhukom? Paano ba hukuman ang mga tao? Sabi dito, Revelation 20 verse 12, no? Patuloy natin. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, at nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 13. At binigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan, bawat tao, ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So dito po, pagka po binanggit ang bawat tao ay hinatulan, wala pong exemption doon. Kasama po lahat, kasi kung tao ka, sabi dito, bawat tao ay hinatulan ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So ito po yung mangyayari sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan dala niya yung kaligtasan. Hahatulan niya yung mga tao ayon sa kani-kanilang gawa. Excuse me lamang po muna. Okay po. Pasensya na po doon sa aso. Okay po. So, maliwanag dito, no, lahat po ng mga tao, bawat tao. Pero baka naman sabihin nila, ang mga nasa iglesia ay hindi nakasamang hahatulan. Di po ba? Kasi binanggit dito bawat tao, baka sabihin naman nila, exempted kami dyan, hindi kami kasama. Basahin natin. Ano ba ang sinasabi ni San Pablo patungkol doon sa mga sumasampalataya kay Kristo? Sila ba ay hahatulan? Sila ba ay haharap sa hukuman? Basahin po natin. Ikalawang Korinto 5:10, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Maliwanag, sabi ni San Pablo, sapagkat tayong lahat. Pagka po sinasabing tayong lahat, mismong ang nagsasalita ng San Pablo, kasama siya. At lalong kasama yung mga sinulatan niya na nasa iglesia. So wala po palang exemption doon sa paghatol. Lahat pala sabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Para po ano? Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So kahit, time na? Walang warning? Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative. So dako tayo sa ating first cross. Pastor, Yeah. Dino, 7 minutes. Wait, Okay, siguro dito po ako magsimula. Dinig ba ko, Brother Rasha? Dinig bro, proceed lang. Yes, the next. Okay. So dito muna ako magsisimula, Brother Samuel, sa paksa papatunayan na gawang mabuti need para maligtas o kailangan para sa kaligtasan. So tanong ko sa iyo, meron ka bang nababasa sa Biblia explicit na ganun ang nakalagay? Yes or no? Yes po, yun pong binabanggit po natin kanina mga sitas, yun po yung mga nagsasabi na kailangan ng mabuting gawa para maligtas. Sabi mo, sa mga sitas na binanggit mo, nakalagay po doon. No? So susundan kita dito sa Matthew chapter 10 verse 22. May nakalagay po ba diyan na gawa letra por letra explicit? Meron o wala? Yun pong binanggit, meron na wala. Okay po. Meron po sa diwa, yun pong sinasabing magtitiis ka, hindi ka po magtitiis sa pagiging masama, kundi magtitiis ka po sa pagiging mabuti hanggang sa pagbalik niya or hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Nang sa gayon, maging karapat-dapat ka doon sa dala niyang kaligtasan pagbalik niya. Okay. Sabi mo, kasi explicit ang hanap ko, sumagot ka ng categorical, meron. So tanong ko sa iyo, ano ang Greek word ng salitang gawa? Okay po, ang Greek word po ng salitang gawa ay ito po. Ang sabi po dito, meron pong praso, no, na yung gawa pwede po siyang praso, at saka yung iba pang Greek word ng gawa po ay ito naman pong ergon. Next question. 20 seconds. Next question.
100% ba na yung praso na sabi mo, yun ay Greek word ng gawa? Yes or no? Yes po, sabi ko nga po, ang gawa po sa Greek ay meron pong praso at saka meron pong ergon. Okay. Sabi mo, yung gawa, praso at ergon. Sino pong Greek scholar ang nagturo sa iyo na yung praso ay gawa? Si ano po, si Strong po, ito pong ginagamit ko po na Strong Concordance. Ito pong sabi niya po dito, ipapakita ko po ba? Paano ba ito ipakita sa screen? Sa ano po, sa Greek, si Strong po, sa Greek Concordance po ng ginagamit ko yung King James Plus, yung merong Greek at saka Hebreo. Okay. Alam mo ba sa Matthew 10:22 na ang praso ay hindi gawa? Alam mo ba yon? Yes or no? Wala pong sinabi doon na ang praso ay Objection, hindi po moderator. gawa. Proceed, Categorical, yes or no? Okay, so sa yes or no to. Bro Sam, may counter objection ka or ready ka nang mamili ng yes or no? May counter objection po ako kasi false dichotomy po yun. Okay, so kung hindi ka makapili, bro, dahil wala doon, pwede mong gamitin ang 10 seconds mo. Gagamitin mo ba, Bro Sam? Yes po kasi Proceed. nga po yun Question. pong line yun pong line of questioning niya doon sa kanyang pagpipilian is wala po doon ang tamang sagot, no, kasi mali po yung kanyang pagtatanong. Next question, 10 seconds. Okay, 10 seconds. Gusto kong ituro sa iyo, gusto kong ipakita sa iyo ang talata kung saan po, sabi po dito sa Matthew 10:22, no? At kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. May nabasa ka ba dito na salitang gawa, verbatim, letra por letra? Meron o wala? Meron o wala? Nasa ibang wala po dyan bit letter per letra, kundi nasa ibang sitas po kasi maraming sitas po yung binigay ko sa iyo kanina. So yung praso po na sinasabi ko, makikita mo yung sa 2 Corinto 5 Gs. Okay. Tinanong kita kanina sa Matthew 10:22, nasabi mo meron pong gawa na nakalagay dito, at sabi mo naman ngayon ay wala dito. Tama ba yung sagot mo na walang minakalagay dito na gawa? Yes or no? Tama po yung sagot ko, mali po yung pagkaunawa po ninyo. No, dahil ang sabi ko po kanina, yun pong sinabi diyang magtitiis ka po sa gawang mabuti. So dapat po unawain mo kung ano ba yung pagtitiisan mo, magtatangahan ka lang ba or gagawa ka? Gagawa po yung pagtitiis na binabanggit po dyan. Okay. Pupunta naman tayo sa Revelation chapter 2 verse 10. Ang paksa, papatunayan mo ng gawang mabuti ay need para sa kaligtasan. No, sa Revelation chapter 2 verse 10 na ginamit mo, meron ba doon verbatim na nakalagay, no, na mabuting gawa? Meron o wala? Meron o wala? Nasa diwa po. Objection, moderator. Objection. Meron o wala? Verbatim, explicit, meron o wala? Okay, sa meron to o wala, Brother Sam, pipili ka ba or mag-counter object ka muna? Siguro gagamitin ko yung 10 minutes. 10 seconds, proceed bro. Ay, 10 seconds pa pala, sorry. So, yun pong binabanggit sa Revelation 2 na magtapat ka hanggang sa kamatayan. Ibig sabihin po nun, gagawa ka po ng mabuti hanggang sa kamatayan. Hindi po magtatangahan lang na walang Next question. gagawin. So sa makatuwid, Time tanggap stop mo mo na wala. Time Yeah. stop mo na. Dinig. Bro Sam, I think Yes. yung tinutukoy mo na tanga, Cebuano word yan na nakarest, diba? Parang yung magtatangahan kasi parang nakastipot ka lang ba yung wala kang Okay. gagawin. Kaya nga yung tanga kasi tanga in Cebuano kasi Bisaya din ako. Pero yung sa ano kasi bro, meron akong rule doon sa pagmumura bro ba. Kaya gusto ko lang i-clarify kung ano yung sinasabi mo na tanga or tanga. So Ay- yun yung tinutukoy mo. Okay. Ayos, sige po, ano, yung paggamit ko po ng tanga, kumbaga ang kahulugan po noon, parang wala ka pong gagawin. Yun bang, Oo. ano ka, nagtatamad-tamaran ka? Yan Yan, po yun. naintindihan ko yan kasi yan din yung word sa amin, yung tanga ba. So, proceed lang bro. Bro Dino. Basta. Okay.
tama ba na ang nakalagay sa Revelation chapter 2 verse 10 na ginamit mong talata, walang may nakalagay doon verbatim na mabuting gawa? Tama ba ang talata? Yes or no? Tama po yung talata, yung pangunawa niyo po ang hindi tama. Kasi nga po, yun pong sinasabi dyan na magtapat ka hanggang sa kamatayan, nangangahulugan po yan, naggagawa ka po ng mabuti hanggang sa kamatayan. Kasi nga po, ang gagawa ng mabuti, yan yung bibigyan ng putong ng buhay. Yan po yung maliligtas. Okay. Susunod na tanong, tinanong kita kung tama ang talata na walang may nakalagay na mabuting gawa para sa ikaliligtas, sabi mo tama. So i-confirm ko ngayon, Brother Samuel, na i-confirm ko. Tama Objection po, ba yung moderator. sagot mo na yon? Objection mo na. Bro Sam, ano yan? Yes, mali po yung premise niya, no? Hindi po yan yung sinabi ko at hindi po yan yung inagrihan ko na tama. Kaya mali po yung premise niya. Kaya pakiayos mo na yung premise niya bago siya magtanong. Brother Pastor Dino, mali daw yung premise mo. Meron ka bang counter-objection dito? Yes. Proceed. Tama moderator yung premise ko. Accurate na accurate talaga kasi ang paksa papatunayan kung gawa na mabuti, need para maligtas. So kinonfirm ko siya kung tama ang talata na walang may nakalagay na mabuting gawa. Tama daw, mali lang daw unawa ko, sabi niya, 'di ba? Okay, confirm, ipalo ko. Okay, so ganito mga kapatid ha. Hindi naman ako judge sa inyo. Pero lahat ng na-observe ng nagtatanong ay hindi ko talaga pinapakailaman yan. Ngayon, meron tayong 10 seconds, Brother Sam. Pwede mong gamitin dahil doon sa reason mo. So, tuloy lang to, Pastor Dino. Tingnan natin kung paano sagutin ni Sam. Proceed bro, sa tanong. Okay, mag 10 seconds si Sam. Okay, ito tanong ko. Sabi mo, Brother Sam, dito sa Revelation chapter 2 verse 10, sapagkat ang paksa, papatunayan ng gawang mabuti, need para maligtas. Yan ang paksa. So tinanong kita kanina dito sa Revelation 2:10, nang sabi mo, walang may nakalagay, nag-agree ka na walang may nakalagay na mabuting gawa. So ang tanong ko sa iyo, tama ba ang sagot mo na walang may nakalagay na mabuting gawa sapagkat ang paksa papatunayan ang gawang mabuti, need para maligtas? Tama bang sagot mo na walang may nakalagay na mabuting gawa sa ginamit mong talata, Revelation 2:10? Yes or no? Tama po ang sagot ko, no, na yung litra por litra na gusto mong banggitin, wala dyan. Pero kung uunawain mo, pagkagagamitan mo ng unawa, yung iyong binabasa, malalaman mo na yung sinasabing magtapat ka hanggang kamatayan, nangangahulugan po yan, naggagawa ka po ng mabuti hanggang kamatayan. Gamitan nyo lamang po ng unawa. Next question. Okay, next question. Now, Hebreo 9:28, ang sabi po dito, 7 minutes time. Okay, so 7 dyan minutes nagtatapos na. mga kapatid ang ating first cross ng ating negative. At before natin puntahan ang negative presentation, shoutout po na kay Glef Calamba, good evening daw. Liluch Lavena, like Eva, hindi siya naging tapat. Sapagkat pinili niya ang kalikuan, may gawa si Eva na kanyang nalabag. Shoutout din kay Carl Rebat Tazo, yan ang problema pag naipit sa subjective tatakbo sa being objective. Shoutout din kay Regia de la Cruz, sagutin mo lang ng sagutin ng totoo at tama, tapos bandang huli ang itatanong mo sa kanya kung lahat latihan na o hindi ang mga ginagawa para maligtas ng kaluluwa kahit ang pananampalataya ay mabuting gawa iyan. Shoutout din kay Emmy Alfonso, yan ang naging question sa iba. Pag sinabing ligtas, pinatutukoy na wala ka ng kamatayan at nasa langit na. Shoutout din kay Prince Given Esparago, wala din na makapuntos ang MCGI. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon. At shoutout kay Aguila MJ, talo yan si Pastor Dino. Pastor Samson Rosin, ang pinag-uusapan is para sa future ng kaluluwa mo or natin. Shoutout din kay Nicolas Aurelios, kultong MCGU, MCGI, MSGI. Shoutout din kay Pastor Brother Aladin Gregorio, watching daw siya. At dito tayo kay Pastor Jeramil Sambol Tahuda, ilabas mo na ang pananampalataya ay gawa. Shoutout din kay Pastor Ken, umamin agad si Samuel. Tama, walang mabasa. Congratulations Pastor Dino. At okay. At tuloy-tuloy tayo dito mga kapatid. Meron na tayo agad na 100 comments. Pastor Dino bilang negative. Your time start now, Pastor. Yan, dahil po negative tayo, mga kaibigan, ang paksa,
papatunayan ng gawa ng mabuti need para maligtas. So, pamalian natin yung tindig ni Brother Samuel. Una, in-examine po natin ang mabuting gawa daw, itong paksa. Papatunayan ko ng gawa ng mabuti need para maligtas. So, napunta siya sa future. Kahit ganun pa rin sa future, hindi mapabasa yung ganun. So, dahil po yung paksa, mabuting gawa, ihanapin natin yung mabuting gawa. In Matthew chapter 10:22, magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. No? Tinanong mo natin, may nakalagay dyan, Brother Samuel, na mabuting gawa, verbatim, explicit, sabi ko, meron daw. Hanggang pinuntahan natin sa Greek, yung praso na papalusot. No, nagsisinungaling si Bro Samuel, sapagkat ang gawa, mga kaibigan, ergon, ang praso, never po maging gawa. No, mali po yung unawa ni Brother Samuel. So ngayon, dito po, yung paksa na hindi mahanap sa talata. Bakit? Hindi po ito kaligtasan ng kaluluwa. Ito, kung paano po sila masurvive. Ito Matthew 10:22, sundan po ninyo ako mga kaibigan. Ang sabi, and shall be hated, no? 10:22, and ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. But when they persecute you in this city, flee ye into another, for verily I say unto you, ye shall not have done over the cities of Israel till the Son of Man become. Nakita niyo mga kapatid? Sa mundo pala ito, Bro Samuel. Mali yung pag-unawa sa kaligtasan ng kaluluwa. Gumamit pa po siya, mga kaibigan, ng Revelation chapter 2, verse 10. At sundan natin, Revelation chapter 2, verse 10. Ito Ang sabi po dito, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit, nang tiisin narito malapit nilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok, magkaroon kayo ng kapighatian. 10 araw, magtapat hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Sino ba ito? Ang may pakinig ay makinig at sinabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay hindi parusahan sa ikalawang kamatayan. Church po ang tinutukoy, hindi po kaluluwa, Brother Samuel. Ituloy-tuloy lang po. Churches po, ang tinutukoy po dito sa talatang ito, patuloy lang pababa. Hindi po ito kaligtasan. Alam mo ba kung ano tong putong? Reward. Hindi po kaligtasan. Mabihira. Ayan. Dito po sa Hebreo chapter 9 verse 28, yung ginamit yung mga talata, Hebreo 9:28. Tingnan nyo Hebreo 9:28. Ang sabi po dito, mga kaibigan, na ginamit yung talata, ay gayon din naman si Kristo ay inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami sa ikalaway. Pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsipaghintay sa Kanya. Yung muling pagparito po ng Panginoon. So pero, hindi po sinasabi dito na maligtas sa mabuting gawa. Mali. Mali yung paggagamit ng talata. Revelation chapter 20 verse 12. Ginamit niya ito, no? Sundan natin. Hindi po tumayo yung paksa ni Brother Samuel. Revelation 20 verse 12. Tingnan mo. At nakita ko ang mga patay, malakit maliit, nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang patay ay hinatulan, ayon sa mga bagay na nasusulat, sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Hindi naman po, Brother Samuel, ito kaligtasan ng kaluluwa. Hindi po ito kaligtasan ng kaluluwa. Tandaan po ninyo, iba ang judgment, iba ang salvation. Ewan ko lang, bakit mo pinag-isa ito, Bro Sam? Akala ko maliligtas ang tao ayon sa mabuting gawa. Kailangan ng mabuting gawa para maliligtas ang tao. Dapat ang paksa mo, kailangan ang paghuhukom para maligtas ang tao ayon sa kanilang gawa. Yun dapat yung paksa. Pero mali. Hindi tumayo. Okay. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Ito, tingnan niyo 1 Korinto chapter 5 verse 10. Itong sabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Wala namang kaligtasan na tinutukoy po dito Kundi po, itong tinutukoy dito, lahat kailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. No, mahayag daw po
yung mga ng bawat isa na tumanggap no ng gantimpala ang tinutukoy dito na mabuti o masama no. Titingnan ng Panginoon, ipakita niya sa iyo, ipapahayag niya sa iyo kung ano pong mabuting gawa at hindi mabuti na sa tao. Hindi po sinabing kaligtasan ng kaluluwa dito. Ano po ba sa Panginoon? Ito from the past, present, and future. Nagbabago po ba ang kaligtasan? Hindi. Tingnan mo. John chapter 3 verse 18. Tingnan mo 18 ha. Future. Tingnan mo. Simulan natin 16. Future ito Tingnan mo, future ito. Sabi po dito mga kaibigan, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O future ito Hindi naman ito present, hindi naman ito past Ito 17. Sabi niya, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak, no, sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, Samuel sa pamagitan niya kay Kristo. 18. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ito, hindi ka pa naipanganak, deklara na po ng Diyos, no, na ang sumampalataya ay hindi ka na hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinahatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya, no, sa pangalan na bugtong na anak ng Diyos. Nakita po ninyo mga kapatid, dito pa lang sa talata, malinaw na po, debunk na yung argumento ni Bro Samuel, una pa lamang, hindi na patunayan, tapos po, ang kaligtasan, hindi po yan nagbabago. Patuloy po yan. No? Hindi po nagbabago, tulad po sa John 3:18, no? Ay nadeklara na po ng Diyos na ang kaligtasan, pag hindi ka sumampalataya sa Diyos, ay hatulan ka. Kung wala ka po, no? Kung wala kang pananampalataya, ay hahatulan ka talaga ng Diyos. So dito malinaw, mga kaibigan, na hindi talaga napatunayan ni Brother Samuel yung kanyang paksa. Tingnan ninyo, ang Roma 11:29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. So yung kaloob daw mga kaibigan, hindi daw yun nagbabago. Ano ba yung kaloob na yun? Dito po sa Epesodos 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. So yung biyaya na nagligtas sa tao ay hindi po yun nagbabago, Brother Samuel. Basahin natin sa Tagalog. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan na naligtas ka, ito yung hindi nagbabago. At ito yung kaloob. Mula nung tinanggap mo si Kristo, magpasa hanggang ngayon, magpakailanman, generation by generation, hindi nagbabago yung pamaraan ng kaligtasan ng Panginoon. Itong ginamit mo sa Matthew, no? Matthew 10:22. Ay, Bro Samuel, physical po ang tinutukoy dyan, hindi kaluluwa, hindi kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Kaya mali po yung pagkaunawa mo. Kaya kung mabasahin mo, magtitiis. Bakit? Hindi naman nagtitiis ang kaluluwa Ang kaluluwa po kasi, huhukman yan, may destination yan, hindi na yan magtitiis, no? Ng gawang mabuti. Hindi magtitiis ng gawang mabuti. Kung hindi ka ligtas, talagang magtitiis ang kaluluwa mo siguro doon po sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Maaari, no? Maaari. Pero po dito, tandaan ho natin, mula nung kahapon, ngayon magpakailanman, ang kaloob ng Diyos ay hindi nagbabago. At ang kaloob ng Diyos, mga kaibigan, ay ang kaligtasan o buhay na walang hanggan. Kaya, mapa-future man yan, mapa-past life man yan, present life mo man yan, hindi nagbabago ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Yan, walang pagbabago, walang gawa kahapon, faith alone ngayon, gawa bukas, wala pong ganon. Kung faith alone nung nakaraan, faith alone ngayon, faith alone magpakailanman, Brother Samuel. Yan. Po, sapagkat sabi ng talata, no, malinaw, mga kaibigan, dito po sa Roma, Roma 3:28, tingnan po ninyo Roma 3:28, mga kaibigan, basahin natin. Kaya nga, maipasisiya natin na ang tao ay inaring ganap sa pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O yung ergon. Pag sinabi mong ergon, gawa ng kautusan, lahat po effort, kasama po. No? Kaya,
inari pong, no? Sa harapan ng Diyos, ha? Inaring matuwid ang isang tao sa pamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa gawa, Brother Samuel, ayon sa paningin po o sa harapan po ng Diyos. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Brother Sam, 7 minutes. Your time start now. Okay, Ayan, bro. Proceed. sige po. Okay. So, ang unang tanong ko po, no, sang-ayon ka ba na sa Mateo 10:23, ang kaligtasang binabanggit ay sa hinaharap pa lamang? Hindi po ako sasang-ayon kung ang pagkaunawa mo ng pagtitiis dyan ay tumutukoy sa kaluluwa. Kundi kung babasahin mo ang konteksto, ay physical po yan. Wala pong problema. Kung future tense yan, kung pag-usap natin, need ng kaligtasan, tumutukoy sa kaluluwa. Kaya hindi po ako sasang-ayon, ayon sa interpretasyon mo, sasang-ayon ako, ayon sa tamang pagkagamit po ng talata sa Biblia. Okay. Okay, sabi mo, hindi ka sang-ayon na ang maliligtas dyan ay sa future. Palang tanong ko, yun bang word na maligtas? Past tense o future tense? Ang word na maligtas, pwede rin sa present, pwede rin sa future. At Objection, wala nga Mr. tulad ng Moderator. sinasabi ko, Objection. Time stop. Proceed, Brother Sam. Anong objection natin? Yes, ang objection ko po, yun pong maligtas, past tense po ba yan na word o future tense? So, pakisagot po Okay. muna bago po siya magdaldal. Okay, so, Brother Dino, meron ka bang counter objection doon? Or counter objection ko, moderator, wala yung aking sagot doon sa pinagpipilian niya. Yan tinatawag natin doon, yung nililimitahan niya yung ating sagot. okay, So 10 seconds tayo. 10 seconds. Proceed. Okay. 10 seconds tayo. Pwede siya magamit sa present tense during their time. Pwede rin siya magamit sa future tense. Future time. Bakit po? Wala nga problema dyan, Brother Samuel. Ang pinag-usapan Okay, kaluluwa. next question ko po. Okay, next question. Okay. Ano po ang basihan mo na nagsasabi na yung katagang maligtas ay pwedeng present tense? Ano pong basihan po ninyo? Okay, sagot. Ang basihan po natin ay Biblia. Saan pong talata? John chapter 3 verse 18. Ang sabi ng Panginoon, he that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already because he hath not believed in the name of only begotten Son of God. So, hindi ka pa naipanganak, wala pa po yung anino mo, deklara na ng Diyos. Po. Okay po, next question. Sa Revelation 2:10, kailan po ibibigay ang putong ng buhay? Habang nabubuhay pa sila o noong patay na sila sa katawan? Boss, pwede din naman ang Panginoon magbigay sa akin ng reward. For example, dahil po ako'y faithful. Objection po, So, Mr. Moderator. Time stop. Objection, bro Sam. Ano yan? Yes, ang tinatanong ko po, maliwanag po, Revelation 2:10, categorical po yan. No? Kailan po ibibigay ang putong ng buhay? Habang nabubuhay ba o pagka namayapa ka na? Ayon sa Revelation 2:10. Okay. Brother Pastor Dino, may counter objection ka before ako hahatag? Yes po. Proceed. Tama naman ata sumagot ng boss, moderator. Ano? Okay. Kasi dalawa sagot ko, boss talaga eh. Okay, so ayon sa ating rule, pwede talagang sumagot ng bot. Ibig sabihin, yung dalawa yung pinipili niya dito, Brother Sam. Pastor Dino, proceed ka ulit sa yung pagsagot na bot. Yung, proceed, bro. Okay. Boss, ang sagot po natin, pwede naman po, halimbawa, kung reward lang naman ang ating pinag-usapan ay putong ng buhay, pwede ba naman ang Panginoon magbigay sa akin ngayon ng house in lot? Pwede rin siya magbigay sa akin ng treasure dahil faithful po ako sa kanyang gawain. At pwede rin naman siya magbigay sa akin kung ako pinamatay physical, magharap-harap po kami dahil faithful po ako sa kanyang gawain, ibibigyan niya ako ng putong ng buhay. So walang problema doon, Brother Sam. Next question, please. Okay, next question. Okay, next question ko po. Saan mo nababasa na itong putong ng buhay sa Revelation 2:10 ay ibinigay na sa kanila kahit hindi pa sila dumating doon sa kamatayan? Okay. Makikita po kasi natin dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15, Brother Samuel. Na tinutukoy po doon yung reward kasi putong ng buhay, reward po yan eh. Kung ibalik mo ang konteksto, ang 1 Corinthians chapter 3 verse 10, mga buhay pong kausap dito, Brother Samuel, hindi po mga patay. Tingnan mo, basahin natin. Next question. 1 Corinthians, next question daw. Okay po, next question ko po, no. Yun pong sa Hebrews 9:28 nang sabi sa ikalaway papakita si Kristo
para sa kaligtasan. Yun po ba ay naganap na o magaganap pa lamang sa future? Wala po ang aking sagot doon sapagkat yan ay false dilemma. No? 10 seconds. Ayan, 10 seconds. Okay, sapagkat wala po nakalagay na kaligtasan dito. Kung di nakalagay, ikaliligtas. Yan sinasabi ko, false dilemma, brother Next question. Samuel. Wag mo 10 akong... Okay. Okay, next question ko po. Si Kristo po ba bumalik na o hindi pa? Lagi namang bumabalik. Bumalik. Bakit po? Bumalik po ang Panginoong Hesukristo. Pabalik-balik naman ang Kristo kay Diyos kasi. Sabi po doon sa mga apostol, basahin natin Mateo 28, 18 hanggang 20, ako'y sumainyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi. Nung umakyat siya, nagbilin siya sa mga alagad, no? Na ako'y babalik sa Ama. Pero sabi niya, ako'y suma sa inyong palagi. Hindi, bumalik siya palagi. Next question, brother. Okay, next question. Sa John 5:28, tama po ba ang sinabi ni Kristo na yun lamang mga gumagawa ng mabuti ang bibigyan niya ng buhay sa pagkabuhay? John 5:28, mali po. No, mali po, hindi po ang ganyang pagkalagay. Wala pong sinabi dito ang gumawa ng mabuti need para maligtas, hindi po ganoon na nakalagay. Kundi huwag ninyong panggigilalas ito sapagkat dumating ng oras ang lahat ng nangasalibingan ay makarinig ng kanyang tinig. Yan ang nakalagay. Next question. Okay po, ayon po sa sinabi ni Kristo diyan, sino po ang kanyang bibigyan ng buhay na ibig sabihin kaligtasan? Yung gumagawa ng mabuti o yung gumagawa ng masama? Wala po yung aking sagot. False dilemma siya sapagkat wala sa gawang mabuti, wala sa gawang masama ang kaligtasan. Ano po ba ang kaligtasan? Sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya malinaw sa talata na hindi mo napatunayan yung paksa mo. Next question, please. Okay, next question. Ito po bang sinabi niya na ang magsisilabas ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na magulay sa buhay? Kaligtasan po ba ito o hindi? Hindi po. Yan ang tinatawag ho nating rapture, no? Bubuhayin muli, no? Mababasa naman yan doon sa Thessalonica, no? Mabubuhay muli, ikiklaim yung sa kanya, sariling kanya. Mga ligtas na po 'yun. Mababasa po natin sa John 14, 1-6, huwag magulumihan ang inyong puso, sabi ni Kristo. Ako'y babalik sa Ama at ipaghanda ko kayo doon ng tahanan at ako'y babalik at kukunin ko kayo. Hindi kaligtasan 'yun. Kundi ipag-claim ng sariling kanya. Okay po. Next Next question. question. Ilang minutes pa? 1 minute, okay. Ang mga nagsisigawa ng masama ayon sa talatang ito, maliligtas po ba o hindi? Wala pong aking sagot diyan sapagkat ang kaligtasan, 10 seconds sapagkat ang kaligtasan hindi po sa gawa. Yung gumawa ng masama, wala po doon ang kaligtasan. Ang gumawa ng mabuti, wala doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan is pamagitan ng biyaya at makukuha Okay, next question. Okay. Next question. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ni San Pablo na lahat maging nasa iglesia haharap sa hukuman ni Kristo? Yes or no? Hindi po ako sang-ayon kung kaligtasan ng kaluluwa ang tinutukoy mo. Pero kung haharap lang naman po sa yung Diyos sa iglesia, o ang iglesia sa harapan ng Diyos, wala pong mali doon sapagkat hindi po kaligtasan ng kaluluwa, kundi distributions po ng reward, mababasa ko natin sa Psalms chapter 1, verses 1-6. Hindi po yan doon kaligtasan ng kaluluwa. Next question. Okay po. So sabi mo distribution ng reward. Okay po. Ano po ang Time. reward? 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout po na mga kapatid sa ating nasa live. Sabi ni Paharon Anahaw, saved by grace through faith. Liluch laben na kaya may pagdadalisay ayon siya sa mga gawa. Shoutout din kay Charwin Sumali Tagwalan. Wala mahina yung tanong, hindi man lang makapuntos. Shoutout din kay Nicolas Arwelios. Panalo na si Pastor Dino Diaz. Shoutout din kay Pastor Jeromel Amlon, kay Jill Akain. Basahin mo yung kwento niya doon mo malalaman at doon sa James mo. Shoutout din kay Lupi Elpa. Kaninong pananampalataya kailangan ng gawa sa James? Sa Ama o kay Kristo? Shoutout din mga kapatid kay Samson Rosin. Hindi naman talaga nagbabago ang kaligtasan. Ang nagbabago ay ang mga tao na maaaring mawala sa kaligtasan. At shoutout din kay Jehan, Titus 2 verse 11. Dako tayo sa rebuttal.
Brother Sam, proceed bro. Okay, maraming salamat. No, siguro siya lang yung natatanging pastor na hindi sumasang-ayon sa sinasabi ni Kristo maging sa sinasabi ni San Pablo. 'Di ba? Sabi niya kanina, hindi daw siya sang-ayon na hukuman tayo ayon sa ating mga gawa, yung sinasabi ni San Pablo sa 2 Korinto 5:10. So sa mga nakikinig po diyan, basahin niyo pong talata at kayo nang bahala kung sino ang inyong papaniwalaan. Si San Pablo po ba nagsasabi tayong lahat haharap sa hukuman ni Kristo, para ano pong gagawin? Huhukuman ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Pero sabi niya, tutol daw siya. So ito pala si Dino, tutol siya sa nakasulat sa Biblia. Di po ba? Kasi si San Pablo na mismo may sabi. At saka ito din sinasabi ni Kristo, tinututulan din niya. Sabi niya, hindi naman ikayan kaligtasan. Ano pala ang kaligtasan sa kanya? Sasabi kasi ni Kristo, no, na magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Hindi po ba yan kaligtasan? So kung hindi yan kaligtasan, hindi ka ba hindi ka ba kasama diyan sa bubuhaying muli? Na sabi mabuhay sa pagkabuhay? Hindi ba yan kaligtasan? Ano palang kaligtasan sa kanya kung hindi yan kaligtasan? 'Di ba? Sabi diyan bubuhayin ka. Siguro kasama siya dito sa ikalawang binanggit na ang sabi, ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ay yan po, hindi ka po talaga maliligtas diyan pagka yan ang iyong gagawin. So si Dino, no, hindi niya alam yung kaibahan po ng future at saka past tense. Tinanong natin kanina, yun bang maligtas, future past tense? Walang may sagot, wala daw doon. Siguro ang masasabi ko lang, balik muna tayo siguro sa basic grammar lang muna, no? Alamin mo natin yung mga tenses ng ng mga salitang ginagamit natin. Pagka po sinabing maligtas, iba po 'yan sa naligtas. 'Di ba? Pagka po maligtas, future tense po yan. Tinututulan mo pa ngayon si Kristo. Nang sabi, hindi naman yan sa kaluluwa, mamamatay na nga sila, sabi dyan eh. Ano palang ililigtas sa kanila? So dapat, buhay po sila kung gayon. Kasi sabi mo, hindi naman pala kaligtasan ng kaluluwa yan, pero bakit namatay ang kanilang katawan? At binanggit din sa Revelation 2:10, magtiis ka hanggang sa kamatayan. O sabi ni Dino, hindi daw yung kaligtasan sa kaluluwa. Iwan ko lang kung ano pagkaunawa niya sa kaluluwa. Ang sabi doon, napakaliwanag, mamatay yung katawan mo. 'Di ba? At pagka namatay yung katawan mo, na nagtiis ka, gumawa ka ng naayon sa kanyang kagustuhan, gumagawa ka ng mabuti, ang sabi, bibigyan ka ng putong ng buhay. Pero si Dino, tutol sa nakasulat. Kasi ang gusto niya, habang nabubuhay pa siya, bibigyan na siya ng putong ng buhay. Samantalang ang sabi sa Revelation 2:10, hanggang sa kamatayan pa lang, yun lamang makakatapos pa lamang sa kanilang lakbayin ang bibigyan. Ito siya sobrang excited na para bagang siya na ang ang magja-judge sa kanyang sarili kung kailan niya gusto na mabigyan ng ganyan. Hindi po yan yung nakasulat sa Biblia. Saka ito pa po sabi niya na ang kaligtasan di umano ay faith alone lamang. Faith alone. Meron bang binanggit sa Biblia na faith alone? Basahin po natin yung talata, Dito po sa James 2:24, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, na nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ayan, napakaliwanag po yung sitas. Yung tao pala, aariing ganap sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang sa pananampalataya, hindi lamang faith alone. So si Dino, totoo na naman sa nakasulat dito sa Biblia. So napakarami na po niyang apostol na tinutulan. Maging si Kristo ay kanya pong tinutulan. So si Dino po, mayroon po siyang sariling aral. Hindi po yung aral ng Biblia ang kanyang pinapangaral, kundi sariling aral na lamang po niya. Nasabi niya, yun daw po, pananampalataya lamang. Sa Biblia pala, hindi pala pananampalataya lamang, kundi kailangan po ng gawa. Kasi po, yun po yung magiging basihan. So, ang sabi di po ba, Revelation 20:12, yung mga patay ay huhukuman ayon sa kanilang mga gawa. O ano ba ang gagawin ni Kristo sa mga gumagawa ng mabuti? Maliwanag po 29, yun po ba? Hindi yun kaligtasan? Pero pagkatatanungin ka kung yung gumagawa ng masama, ano ba tawag sa kanila? Di ba yun ay kaparusahan? Yan yung kabaliktaran ng kaparusahan, di po ba? Na yung kaparusahan, gumagawa ka ng masama, parusa ibibigay sa iyo. Pero pagka gumagawa ka ng mabuti,
kaligtasan ang ibibigay sa iyo kasi isasama ka niya kung nasaan siya, nasaan yung buhay, so nandoon ka rin. Kaya mali po na sabihin na hindi kailangan ng mabuting gawa dahil sa lahat ng sitas ng ating nabasa, lahat tayo ay hahatulan. Dadaan po tayo sa hukuman ni Kristo. Ito, basahin po natin yung talata. Ito namang si Dino, gusto niya na parang audience lang siya doon. Basahin po natin, 2 Korinto 5, Gs. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Sabi niya, hindi naman kaligtasan yan. Reward daw yan. Reward, hindi daw kaligtasan. Yun bang reward na magkaroon ka ng putong ng buhay? Mabuhay ka sa magkabuhay? Hindi ba yun kaligtasan? Kung hindi yung kaligtasan, ano tawag mo doon? Reward lang? So ngayon, ito bang mga sabi dito, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So yung mga masama din ba, tatanggap din sila ng reward na putong ng buhay? O ang tatanggapin nila ay yun pong kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy? Yan po yung dapat mong alamin. So pagka Biblia po ang ating pag-uusapan, meron pong kaligtasan na magaganap pa lamang in the future sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito, basahin po natin. Hebrews 9:28. Tutol din siya dito eh. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala. Ilang minutes pa? Okay. Ay gayon din naman, si Kristo na ihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita, nahiwalay sa kasalanan. Sabi niya, naganap na daw to. Makailang beses na si Kristo, pabalik-balik dito. Pero samantalang ang sabi ni San Pablo dito, sa future pa lamang ito. No? Sa ikaliligtas. Hindi daw yan kaligtasan. Pero ang binabanggit sa Biblia, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Siguro si Dino, hindi naman siya naghihintay. Kaya para sa kanya, hindi yan kaligtasan. Pero para po sa atin, na mga naniniwala kay Kristo, naghihintay sa kanyang pagbabalik, sabi, sa ikaliligtas po natin iyon. Kaya maliwanag po, mayroon pong kaligtasan na kung saan, sa hinaharap pa lamang po maganap. At paano po tayo, kumbaga makakasiguro, na bibigyan niya tayo ng ganun po, ng kaligtasan po na iyon, Sabi po dito sa 1 Peter 1:9 na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. So yan po pala yung layunin ng ating pananampalataya, ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. 'Di ba? So pagka po sinabing layunin, ibig sabihin ba pagka dito pa lang habang nabubuhay ka, natanggap mo na yung layunin, natapos mo na ang layunin, so wala ka nang gagawin kasi tapos na yung layunin? Di ba hindi po gano'n? Kasi sabi ni San Pablo, patuloy po tayo sa ating lakbay, hanggang sa wakas ng ating buhay. So meron pa po tayong layunin hanggang po sa wakas ng ating buhay natin. Ang layunin po natin, yun po yung matanggap natin ang ating kaligtasan. Di po ba? Kaya para po matanggap ang kaligtasan na yan, kailangan po natin gawin yung mga ipinapagawa po sa atin. Ito, tingnan po ninyo. Episo 2:10, ano pang pinapagawa sa atin? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So tayo pala, nung ginawa tayo, merong inihanda ang Diyos para lakaran natin. Kung hindi natin sinunod, ililigtas kaya niya tayo sa pagbabalik niya? Kung hindi natin susundin ang kanyang kagustuhan, ang sabi, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So tayo pala, nilalang tayo kay Kristo. Ang sabi pa nga ni San Pablo, tayo'y mga bagong nilalang. 2 Korinto 5:17. So ito pong mga Kristiyano, sabi, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So tayo, nilalang kay Kristo. Nilalang para sa ano? 2 Korinto, Episo 2:10. Napakaliwanag na tayo'y nilalang para sa mabuting gawa. So yun po pala yung layunin natin, yun pala yung dapat nating lakbayin, Dapat gagawa po tayo ng mabuti. Kasi sabi po, tayo'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. So yun pong mga ginawa natin sa una na hindi kaaya-aya,
iniligtas na po tayo doon, no? Yun pong binabanggit sa Episodos 8 na iniligtas na tayo, yun po yung mga gawa natin nung nakaraan. Ibig sabihin po, hindi na tayo hahatulan sa mga ginawa natin nung mga panahong hindi pa natin nakikilala si Kristo. Ligtas na tayo doon, hindi na tayo hahatulan doon. Pero ngayong bagong nilalang na tayo, meron tayong dapat gawin yung mabuting gawa at saka pagka nagawa natin yon, haharap tayo sa hukuman at pag nasa hukuman na tayo, gagawaran tayo ng buhay o kaligtasan. So yun po yung kaligtasang binabanggit sa Biblia. Hahatulan ang bawat isa, maging mananampalataya o hindi, ayon po sa kanyang gawa. Pagka mabuti ang kanyang ginagawa, ay bibigyan po siya ng putong ng buhay o kaligtasan. Pagka masama naman po ang kanyang ginagawa, ay hindi po siya maliligtas. Ganun po ang kaligtasan sa Biblia. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Pastor Dino, 7 minutes. Your time start now. Okay. Una kong tanong sa iyo, Brother Samuel, sa Episodos 8 hanggang 9, ang sabi po doon, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa inyong mga gawa upang kayo'y huwag magmalabis. No? So tanong ko sa iyo, nagkamali ba si Pablo doon sa kanyang sinabi na naligtas sa biyaya, hindi sa sarili at sa gawa? Mali ba si Pablo sa kanyang sinabi, yes or no? No po, hindi po nagkamali si Pablo kasi sabi po niya, naligtas na po tayo. So ibig sabihin po, yan po ay nakaraan na. Pero ang pinatutunayan po natin sa ating paksa ngayon, yun pong maligtas. Ibig sabihin, yun pong nasa future pa lang, nakaligtasan, natatanggapin natin. Wala po tayong total sa Episodes 8, tapos na po yan. At hindi po yan ang ating pinag-uusapan ngayon, kundi yun pong sa hinaharap pa lang na mangyayari. Yun ang ating paksa po ngayon. Hindi po yung nakaraan na. So sabi mo, agree ka doon na tama si Pablo na yung natanggap nila doon ay kaloob, no? At sabi mo, tama ito at sa hinaharap. So kung ito'y kaloob, tanong, yun bang kaloob ng Diyos nagbabago o hindi nagbabago? Categorical. Hindi po nagbabago, no? Dahil pagka po nasa iglesia ka na, yun pong mga dating kasalanan mo, erase na po yun. So hindi ka na po hahatulan doon, ligtas ka na po sa mga gawa mong iyon. Pero ngayong nasa iglesia ka na, sabi ni San Pablo, 2 Corinto 5:10, haharap ka sa hukuman ni Kristo para tumanggap, no? Ayon doon sa iyong ginawa kung mabuti man o masama. So ligtas ka na sa mga dati mong kasalanan nung hindi ka pa kay Kristo. Pero ngayon na kay Kristo ka na, haharap ka ulit sa hukuman. So tanggap mo, sabi mo ligtas na sa kanyang mga kasalanan. So sa makatuwid, tama si Pablo na sila ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa at hindi sa kanilang sarili. Tama ba si Pablo dito? Yes or no? Tama si Pablo, mali po ang pagkaunawa mo. Kasi ang gawa na tinutukoy ni San Pablo dyan, yung pong gawa ng mga kautosan noong una. So pagka po gagawin nila yung mga gawang ayon sa kautosan ng Moises, hindi po nila ikakabanal po yan ayon sa gawa 13:39. Kaya kung yun pa rin ang kanilang susundin, hindi sila aaring ganap. Pero pagka ang susundin nila ito ng kautosan ni Kristo ang tinatawag, doon na sila aaring ganap, doon na sila sinasabi na naligtas. Next question. Sabi mo kanina, walang faith alone sa Bible. Sabi mo kanina. Saan ba ni Dino binasa yung faith alone? Wala nang faith alone sa Bible. Ito, Brother Samuel, gusto ko ituro sa iyo, no? Sa Roma 4:12. Ayan. Dito po, sabi po, Brother Sam, ano basahin ito, Brother Sam? Ano po tanong niyo po? Ano basahin? Nababasa ba? Nakikita ba dyan ang faith alone o hindi? Anong sitas po? Maliit po yung ano po ninyo. Okay, Roma 4:12. Ayan, Brother Sam. Ito. Roma 4:12. Babasahin ko po dito. Ito na lang po. Dito po sa screen. Ito po sa screen. Maliit po. Objection moderator. Ito po moderator. Okay. Ito. Nakikita ba? Ayan. Ano basahin ito? Okay, yan yung tanong bro Sam. Nakikita ba Malabo daw? Malabo ang kanyang... Sandali, mag-charge muna ako. Okay, time stop muna, time stop. Saglit lang, lubat yung cellphone. Malabo ba, Brother Rasha? Nagbo-blurred siya bro. Need mo siya na... Ayan. Ayan, yan, ganyan. Dapat nakafix yung kamay mo para ano. Pero, wait lang daw bro kasi nagcha-charge pa. O yan, nakikita naman dito. Nakikita ko.
Oo. Baka kailangan mo yung grado na 900 yung degree. Ano na lang, i-click ni Sam para ma-full screen. Ayan. May Bible ko po Bible ako Oo. Hindi dito. ito Dito ko sa na lang screen. babasahin. Ano basahin ito? Hindi yan, ano basahin yan? Okay. Ang tanong ko dito sa screen, ano basahin ito, Bra Sam? Saan po dyan? Ayan, ang laki. O, yan, lapitan ko pa. O, ano basahin yan? Lumalabo kasi yung screen niya, Rasha. Ito po. Okay. So yun lang talaga yung ang question dito. Paulit nga, brother Pastor Dino. Okay, Brother Sam, sabi mo walang faith alone sa Bible? Ano basahin itong nakatutok sa screen? Okay, proceed bro. Okay, ang sabi ko po kanina, no, wala pong sinasabing faith alone ligtas ka na, kasi ang sinasabi sa Hindi, Biblia, moderator objection. Hindi naman- Ano itong Hindi nakalagay naman sa faith alone. screen? Ganito. Time stop muna. sumasagot po ako. Ganito. Pastor Dino, yung question mo kasi Mali yung premise open Mali ang premise. Hindi, open-ended naman yan. Need ng paliwanag ba? Ngayon, Brother Sam, ang tinutukoy niya na dun sa screen niya, ano daw yung basahin dyan? Yung, ayan. So, depende yan kay Sam kung paano siya sasagutin. Brother Sam, ano daw yan? Proceed bro. Paliwanag mo. Okay po. So meron pong binanggit po diyan, no, na by faith alone, pero ang sabi ko po kanina, no, sa Biblia meron pong faith alone, pero hindi po sumasang-ayon doon sa tinitindigan ni Dino na yun lang daw ang kailangan para maligtas, kasi sa James 2:24, yun palang faith alone doon hindi sapat para maging maging Next question. karapat-dapat ka, may kasama Okay, pala. nagbanggit ka ng faith alone. Tama ba yung binanggit mo na mayroong nakalagay na faith alone? Tama ba yung sagot mo? Yes or no? Binanggit ko po kanina na meron Objection, pong faith alone. moderator. Objection? Categorical, moderator. Ayaw talaga ni Brother Samuel Okay. sumagot. Tama ba yung nabanggit mo na faith alone? Ayaw sa sagot mo? Yes or no? Yes or no, Sam? Or 10 seconds? Yes po, tama Yes, po, meron pong proceed. faith alone sa Biblia. Binanggit ko po yan kanina. At ang sabi po dito sa James 2:24, no, now you can say that by works the man is justified, not by faith alone. So meron po talagang faith alone sa Biblia, pero ang sabi, hindi ka ma-justified by faith alone. Kailangan nyo po ng works. James 2:24 po yung binanggit ko kanina. Next question, last 1 minute. Okay. Sa James chapter 2 verse 24, tanong, mga mananampalataya ang tinutukoy dyan o hindi mananampalataya? Mananampalataya po, kasi sila po, meron na po silang pananampalataya dito. Kaya nga sabi, di ba, na ang tao, basahin ko sa Tagalog, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng gawa, inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So ibig sabihin, meron na silang pananampalataya, pero kailangan pa nila ng gawa para maari silang ganap, ma-justified sila. Yan po yung Okay. sabi ng talata. So hindi po faith alone yan. May mababasa ba ako sa Biblia? Pag sinabing mananampalataya ay ligtas, may mababasa ba akong ganon? Yes or no? Pagka po living faith po, Objection, moderator? Objection, proceed. Yes or no po ang aking tanong. Sabi niya kasi mananampalataya na yan. So tanong ko sa kanya, meron ba akong mababasa sa Biblia na pag mananampalataya ay ligtas na? Meron ba akong mababasang ganon? Yes or no? Yes or no to Sam? Pipili ka ba or counter-object ka muna? sasagot po ako ng yes. Okay, proceed. Okay. Yes po, dahil stand po namin yan na pagka ikaw ay samampalataya na ligtas ka na po sa dati mong kasalanan, hindi ka na mahuhukuman doon. Yan yung sinasabi ni San Pablo sa Ephesians 2:8. Pero mayroon pa rin paghukom na dadaanan mo pa sa hinaharap sa pagbalik ni Kristo. Ikalawang Korinto 5:10. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. Dako tayo sa kanyang rebuttal. Pastor Dino, your time start now. Okay, so ayun mga kaibigan at kapatid, tumba na naman si Brother Sam sa pangalawa pong pagkakataon, no? Kasi po kahit ano na pong itanong natin, basta wag lang po tayo lumabas sa paksa, yung mga ginamit niyang mga talata, mga kaibigan, hindi po yon suportado sa paksa na patunayan niya na ang gawang mabuti need ng tao para maligtas ang kanyang kaluluwa. Wala po doon kahit kumbaga,
kahit daples sa talata, hindi man lang tumama. Oo, yung kanyang mga talatang ginamit ayon sa paksa. Kahit daples lang, hindi tumama, wala. Kaya yung ating mga tanong, napakaganda. Sinustroman tayo, gusto ko ito i-rebato. Sinustroman po tayo. Isabi niya, si Dino talaga, hindi talaga naniniwala sa paksa iyan. Asa na hindi naniniwala sa talata, hindi naniniwala kay Kristo, hindi naniniwala kay Pablo. Wala naman po akong sinabing ayaw ko na maniwala sa iyo Kristo, ayaw ko na maniwala sa iyo Pablo. Wala pa akong sinabi niyan kanina, Brother Sam. Sabi mo kasi, naniwala ka ba dito kay Pablo? Kasi sabi mo, pero ang laman po ng tanong mo, wala doon sa talatang yun. Sabi ko, hindi. Bakit? Kasi magkaiba atang Pablo yung Pablo ko. Bakit? Wala namang sinabi si Pablo na maliligtas ang tao ayon po sa mabuting gawa. At lalong higit sa lahat, walang sinabi si Kristo na maliligtas ang tao ayon sa mabuting gawa. Wala pong ganong nakalagay sa Biblia. Kundi po, ang nakalagay sa Biblia sa pamagitan ng faith alone. Ngayon, sabi niya pa, ay hindi pa, balik po tayo sa basic grammar. Ano ka ba? Hindi pwede na susundan yung secular, no, literal na grammar mo kaysa biblical grammar. Kailangan, ang magiging primary po ng batayan natin ay ang Biblia. Secondarily, ang extra biblical reference. Sabi ng Bible kasi sa kanya, wala pong present, wala pong past, wala pong future. Sabi ng grammar mo, ayon sa'yo, ay future lang. Yung tanong mo, sino ngayon yung ating tatanggapin? Yun bang Diyos o ikaw lamang? Dito na ako sa Diyos. Kasi sa kanya, no, hindi ka pa naipanganak, hindi ka pa pinangarap ng mga magulang mo o kahit mga ninuno mo, sa Diyos, tapos na. Alam na ng Diyos. Kaya ang sabi nga po, ulitin ho natin, dito po sa Juan 3:18, hindi ma-refute ni Bro Sam no? Juan 3:18, ganitong nakalagay. 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi hinahatulan kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Panginoon hanggang sa 18, no? Tapos na po sa Diyos. Kaya sabi niya, hindi sa future yan. Kasi agree siya doon sa Efeso 2:8 na naligtas daw po si Apostle Paul, ay mga alagad po sa Efeso, no? Mga lingkod po, sa pamagitan daw po ng pananampalataya na hindi ayon sa sarili at hindi ayon sa mga gawa. Take note, dalawa, ayon sa sarili at ayon po sa mga gawa. Pag sinabi pong sarili, yan yung gawa ng iyong katwiran. Pag sinabi mong gawa, yan ang gawa po ng Panginoon na dapat sundin. Pero po sabi ng Apostle Paul, hindi kayo doon naligtas. No? Kung naligtas kayo sa pananampalataya, sapagkat ang biyaya ay hindi buko doon yung gawa, Brother Samuel. Ang pananampalataya, pure pananampalataya, doon sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Sampalatayanan natin yun. Sabi niya, ibang pamaraan ng kaligtasan sa future. So, tinanong po natin, yun bang Efeso 2:8-9, sapagkat tanggap mo na yun ay biyaya, no? So, tanggap mo na ngayon na ang biyaya ay hindi nagbabago, yes o no? Yes, tanggap daw ni Brother Samuel, no? Na ang biyaya ay hindi nagbabago. So, sumakatuwid, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, yung kaloob na yon ay hindi nagbabago yon, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po si Abraham, naging faith alone sa kaligtasan ng kaluluwa, Brother Samuel. Past na nga yon, no? Kasabayan ng law yan. Sabi ng Roma 11:29, ang mga kaloob ay hindi nagbabago. So, magpakailanman yun. Tamo? Debunk ka po. Tapos, tinanong, sabi mo, wala pong faith alone. Saan ba si Pastor Dino dito? Sabi niya. Pinakita ko sa screen, ayaw pa ni Bro Sam, ayaw niya papasahin ang faith alone. Pero kalaunan, binasa ni Brother Sam ang faith alone. Sabi niya, wala namang salvation dyan. Faith alone sa ikaligtas. Pabihira ka lang, Samuel. Yung faith alone, kaligtasan na ngayon, alaan. Faith alone, ikaligtas. Redundant na yon.
No? Magiging redundant yon? Hindi. Pag sinabing faith alone, matik na yan, kaligtasan yon na walang gawa, Brother Sam. Ginamit mo ang Santiago chapter 2, verses 22 hanggang 26. No? Nag-cite ka po ng mga talatang yun sa Santiago. So, tinanong kita, yon ba, Brother Sam? Mga ligtas, mga mananampalataya, yes or no? Yes, sabi ni Brother Samuel. So kung mga mananampalataya na pala yan, meron bang mababasa sa Biblia na pag sinabing mananampalataya ay ligtas na? Meron o wala? Meron. So sa mga Brother Sam, yung kinukot mo po dyan sa Santiago chapter 2, mga saved believers na po pala yan. No? Mga saved believers na po yan. Bakit? Church na yan, Brother Samuel eh. So yung church, saved po yan. No? Saved po yung mga churches. Ano ba naman? Kaya nga po, yung ating mababasa sa talata, no? Agree siya na saved daw yun. Hindi na po kaligtasan yan. Bakit? Isang beses lang po si Kristo magligtas. No? Hebreo chapter 9, no? Hebreo chapter 6, verses 1 to 6. No? Once lang po si Kristo na offer. Hindi po ulit-ulit. Kaya nga po, eternal salvation ng ating mababasa, Brother Samuel. Walang hanggang kaligtasan. Eternal salvation, walang hanggang kaligtasan. Naligtas ka ngayon, naligtas ka kahapon, ligtas ka ngayon, ligtas ka pa kailanman kasi nga eternal, no? Eternal salvation. Kaya nga yung nabasa ko nating salvation, ang natanggap nating salvation, hindi partial, buo. No, wala pong partial. Preserve pa, Brother Samuel. Preserve, hindi mawawala. Oh. Kaya mali pa yung future, hindi nagbabago. Ibahin mo ang kaligtasan pisikal sa mundo, ibahin mo kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Hindi mo naunawaan, Brother Sam, hindi tumayo yung argumento mo, no? Gumamit ka pa ng iba't ibang mga talata. Wala po talagang may nakalagay doon, mga kaibigan. Ni-review ko po ulit-ulit, no? Yung Matthew 10:22, Revelation chapter 2 verse 10, Hebreo 9:28, no? Doon pa sa Juan, may binanggit pa, no, na huwag ninyong ipagilalas, wala naman doong kaligtasan ng kaluluwa. Revelation 20 verse 12. Wala talaga. Ikalawang Korinto 5:10. Wala talaga, Brother Samuel. Tingnan mo. Dito po sa talata ng Roma 3:28. Ulitin ho natin ang pagbabasa, mga kaibigan, no? 3:28. Sabi dito, therefore, we conclude, na-conclude na, that a man justified by faith without the deeds of the law. So, pag sinabi mo pong law, yan po yung nomos. Nomos, in all application, kahit po New Testament. Pag sinabi New Testament, niloloko po sa talata, yung mga gawa, yung kautusan doon, gawa ng kautusan, deeds of the law. Included nomos. Old Testament, New Testament, included. Hindi po yan na-justify ang tao sa pamagitan ng pananampalataya. Wala siyang talagang napatunayan. No? Dagdagan pa natin. Kaya malinaw, dito po, future naman ito eh. Acts 16:31, tingnan nyo. Future naman ito eh, tingnan nyo. Acts 16:31. Nagtanong pa nga itong jail guard ito eh. Sabi po dito, simulan ho natin, no, sa 30. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Yan yung perspective ng jail guard. So, ang sagot ng mga apostol, matalinong apostol ito eh, mga apostol eh. Kasi, hindi niya sinakyan yung gawa ng jail guard, kundi sumagot siya ayon po sa kanyang perspective. Ano pong perspective niya ng Apostle Paul? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Future yan, Brother Samuel, ikaw at iyong sambahayan. Ano bang pananampalataya? Ito may gawa according kay Pablo. Anong sabi ni Pablo? Dito po sa Efeso 2:8 hanggang 9. Malinaw. Ito, Efeso 2:8 hanggang 9. Ganitong nakalagay according kay Pablo. Hindi pwedeng magsuntukan yung argumento ni Pablo, mag-isa yun. Anong sabi ni Paul? Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Tapos na? Yes, bro. So, dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ni Samuel Tahuda. Yung ating affirmative
Bro, your time start now. Okay. Ang tanong ko po, sabi mo na sila ay justified by faith. Tanong ko po, anong faith po yung na-justified sila? Dead faith o living faith? Wala pong living at lalong hindi dead faith, kundi faith in God. Okay, faith in God alone. Faith alone. Yan ang sagot ko. Kaya malinaw po na hindi po living faith, hindi ang living faith ay justification in the sight of man, hindi po sa justification in the sight of God. Kundi faith in God, no? Faith alone. Next question please. Okay. Sabi mo, walang living faith, walang dead faith. Tanong ko sa'yo, mali ba si Santiago nung sabihin niya na ang sabi, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Mali ba si Santiago o ikaw ang mali? Okay. Mali kung sabihin mo sa paningin ng Diyos. Pero pag sinabing living faith sa pamumuhay, hindi sa kaligtasan, tama para sa pamumuhay. Mali kung kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat malinaw, no, doon po sa Roma 3:28, sa paningin ng Diyos, justified by faith. Even si Abraham, justified by faith alone. Next question. Okay. So, mali pala si Santiago sa pagsabi niya, ang faith without work is dead. Mali po siya, ikaw po ang tama. Yes or no po? Yes, mali siya, yung Santiago mo, pero yung Santiago ko, tama. Bakit? Matalino tong Santiago ko, Brother Sam eh. Yung Santiago ko, alam niya na ito po ay mga mananampalataya. Ito po ay pamumuhay. Sige nga, sabi ni Santiago, ipakita ninyo ang pananampalatayang may gawa. So sa paningin niya ni Santiago, pero sabi sa Roma 3:28, by faith. Next question. Okay po. Next question. Si Abraham po ba, no? Siya po ba ay gumawa o hindi siya gumawa? Hindi siya gumawa, no? Kung tungkol po sa kaligtasan ng kaluluwa, justified by faith in the sight of God, hindi po siya gumawa. Bakit? Malinaw po sa mababasa sa talata at mga referensyang sinabi po dito sa Roma 12. And Abraham is also spiritual father of the Jews who have been circumcised. They can see from example that it is not the ceremony that saves them. Okay po. Next question. Okay. Next question ko po. So, ang sabi niya po, no, na wala nang kaligtasan sa future, tama po ba? Wala nang kaligtasan Wala pa akong sinabi na walang kaligtasan sa future. Ang sabi ko, ang kaligtasan ay hindi nagbabago mula kahapon, ngayon, magpakailanman. Sapagkat sabi po, sa Roma 11:29, ang kaloob ay hindi nagbabago at ang kaloob na yon ay kaligtasan. Next question, please. Okay po. So, tama po ba na sa pagbabalik ni Kristo, ang kanya pong gagawin ay ililigtas niya po ang mga naghihintay sa kanya? Tama po o mali? Mali siya kung kaligtasan ng kaluluwa. Oo, magiging mali ka. Bakit po? Saan po ba ililigtas yung mga nagsipaghintay? Basahin yung konteksto. Nababasahin lang yung konteksto ng buo. Kundi malinaw ang pangangaral ni Kristo, ni Pablo at ibang mga alagad, faith alone. Next question please. Sabi mo, mali si Kristo pagka liligtas na yung kaluluwa. Ito po tanong ko, sa 1 Peter 1:19 sabi dito, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Mali din po ba si San Pedro sa pagsabi dito no, na ang kaluluwa po ang ililigtas? Saan po? 1 Peter 1:9. Mali din po ba si Pedro kasi sabi mo mali si Kristo sa pagsabing ililigtas? So dito naman kay Pedro, mali din ba si Pedro sa pagsabi niya na receiving the end of your faith, even the salvation of your souls? Mali din po si Pedro dito, yes or no? Mali po siya kung mali ang interpretasyon mo. Tama siya kung katulad ng interpretasyon ko. Bakit? Wala pa akong sinabi kay Kristo kayo na mali si Kristo. Sabi ko, mali yung interpretasyon mo. Pero yung interpretasyon namin ni Kristo at ni Pedro, tama yun. Magkapareho po kami, Brother Samuel. Next question. Okay, next question ko po. Yun po bang mga sumasampalataya no na ang sabi ni Kristo, 'di ba? Sumasampalataya sila sa John 5:20-29 nang sabi sila sa pagkabuhay na magmuli. Sila po ay ano po ang ibibigay ni Kristo sa kanila pagka gumagawa po sila ng mabuti? Kaligtasan po ba o kapamahakan?
Wala pa yung aking sagot doon, false dilemma. Bakit po? Wala pong sinabi na bibigyan sila ng kapahamakan at wala pong sinabi na bibigyan sila ng kaligtasan. Kaya nga po dito, ang ibibigay, yung putong. Ano bang putong? Reward. Yung buhay na walang hindi reward. Kaloob yun, gift. Ang gift ay hindi reward. Ang reward, pinaghirapan. Ang gift, hindi mo pinaghirapan, Bro Sam. Next question. Okay mo. Okay. Okay po. So ang sabi mo na ano po na walang kaligtasan. So again, mali na naman po ba no yung sinasabi ni San Pablo na lahat tayo ay huhukuman ayon sa ating gawa. Mali po ba yun o hindi? Magiging mali siya, bro, kung sabihin mo itong paghuhukom ay kaligtasan. Pero tama si Apostol Pablo, ng paghuhukom ay hindi kaligtasan, ang paghuhukom ay judgment. At ang judgment ay hindi salvation. Kaya pareho kaming tama, ikaw lang mag-isa yung mali, bro Sam. Next question, please. Okay. May kaligtasan po bang ibibigay after judgment o wala? Ay, wala kang mababasa niyan, kaligtasan ng kaluluwa after judgment po. No? In Hebrews chapter 9, verse 27, and as appointed unto man once to die in after this the judgment. Paghuhukom po after mamatay ng tao, hindi po kaligtasan. Bakit? Ang kaligtasan dito binibigay po sa lupa pa lamang buhay. In unang Juan 5:13. Okay. Okay po. Ang paggawa po ba ng mabuti ay magbubunga na po ng buhay? Yes or no? Ano ng kaligtasan ng kaluluwa? Kaligtas ng kaluluwa? Hindi. Kung buhay sa reward, abay, oo. Kasi ang reward, buhay talaga yan. Hindi yan patay ang reward. No? Kaya nga may dinadalisay na gawa, pero hindi yan kaligtasan ng kaluluwa, bro Sam. Time. Paksa mo? Time. Sige. Okay, so dyan nagtatapos ang second part ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Dino at mahuhuli si Brother Sam. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jari Anora. Sabi niya, ang gift mula sa Diyos, hindi natin paghihirapan, ang ganti dapat paghirap. Shoutout din kay Sharwin Tagwalan, wala na bang mabigat na tanong? Shoutout din kay Nicolas Orielos. Si Pastor Dino, pag international debater style, kalaban niya pang street style lang. Shoutout din kay Dennis Salagya, kumuha lang ng talata at ininterpret sa kanyang paniniwala. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos, tama ang Santiago ni Pastor Dino Diaz, mali ang Santiago ni Samuel kasi pera-pera lang. Shoutout din kay Lope Elpa, sino ang tinutukoy sa Efeso 2:8 hanggang 9? Galatians 2:20-21, sabi naman ni Paharon, Kanyete Faith Anahaw. Shoutout din mga kapatid kay Aladin Gregorio, gawa ng Diyos pinanalo ni Pastor Dino Diaz. Hindi ang gawa lamang na nilikha ng demonyong spirito ang linaw, di mo pa rin makuha. At Clef Calamba, shoutout din sa kanya. At dako tayo sa final conclusion. Dito tayo, Pastor Dino, 5 minutes bro, bilang negatibo na ang gawang mabuti ang need para maligtas. Your time starts. Ayun, maraming salamat Brother Rasha at Brother Samuel Tahuda. Ayun, mga kaibigan at kapatid natin sa pananampalataya kay Kristo. Tayo po ay nanaig, no, sa pagpapamali sa gustong itindig ni Brother Samuel na paksa na patutunayan niya ng gawa ng mabuti, need para maligtas. Hindi po nakatayo lahat ang mga ginamit na talata, misinterpreted lang ni Brother Samuel. No? Kung baga, palagay, pero hindi po ganon. Kailangan, kung titindig ka sa debate o sa paksa, kailangan katulad po ng tindig natin, mababasa pa tamang unawa. No? Letra por letra na, pati pa unawa. Ngayon, sasabihin niya naman mamaya, pinamamalian ko si Pablo, pinamamalian ko si Kristo, pinamamalian ko si Pedro. Ayan, lilinawin natin. Kasi hindi na po tayo mamaya makapagtanong. Pero kung may pagkakataon pa, mga kaibigan, na makapagtanong, pwede po tayong magtanong. Kung may pagkakataon pa, mga kaibigan, na makapagtanong, pwede po tayong magtanong. Kung may pagkakataon pa, mga kaibigan, na makapagtanong, pwede po tayong magtanong.
magtatanong ho tayo. Sasagutin din natin kung magtatanong pa, kung maaaring may pagkakataon. Pero wala na pong pagkakataon na makapagsalita po tayo mamaya o makapagtanong o makapagsagot. Kung dito na lamang ay linisin na natin, no? Sabi ko, mali, sabi tama ba si Kristo dito? Bakit ko sinabing mali, mga kaibigan? Magkaiba yung Kristo namin ni Samuel. Yung Kristo ko magkaiba kaysa Kristo niya. Yung Kristo ko, nababasa po letra por letra yung nasusulat doon. Yung Kristo ni Samuel, nagsisinungaling. Yung pinagbabanggit ni Samuel, iba doon sa nasusulat sa Kristo niya. Kaya sabi ko, mali sapagkat iba yung Kristo mo, iba yung Kristo ko. Yung Kristo mo, nagsasabi ng kasinungalingan, yung Kristo ko, nagsabi ng katotohanan na ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya lamang, wala pong kalakip-kalakip na gawa. Bakit? Pag may gawa yan, reward na yan. Pero pag walang gawa, kaloob yan, regalo. Kaya ang kaligtasan, sabi na Apostol Pablo, sabi na ni Kristo, sabi pa ni Apostol Pedro, lahat na sila. Sa kaloob po ng Diyos, regalo ang kaligtasan. Sinong paniwalaan natin? Yung nagsasabi ng totoo na Kristo, no? Natin o yung Kristo ni Bro Samuel na ang pinagbabanggit wala sa Biblia? Si Pedro, nasabi niya, sino ba ngayon mali? Si Pedro o ikaw? Sabi ko, mali yung Pedro mo. Pero yung Pedro ko at ako, nagsasabi ng katotohanan. Bakit? Wala namang sinabi si Pedro na maligtas ang kaluluwa sa mabuting gawa doon. Kundi interpretation mo lang yun. Si Santiago, wala din. Si Pablo, sabi niya, sinong tama siya ni Pablo? Sabi ko, mali yung Pablo mo. Kasi, magkaiba ata yung Pablo natin. Yung Pablo ko, faith alone. Yung Pablo mo, mabuting gawa, walang nakalagay na mabuting gawa roon. Ang nakalagay, faith alone. Hindi tama yung Pablo ko. Yung Pablo mo, mukhang kapitbahay mo. Hindi tama. Kaya po, mga kaibigan, mula unang tindig ni Bro Samuel, pangalawang tindig niya, walang may naitayo na argumento. No? Tayo yung nagtayo. Sinubukan mang sirain ni Bro Samuel, yung ating mga tinayo, hindi nagalaw kahit konti. Alam nyo anong presumption ni Bro Samuel? No? Kinakalaban si Pablo kasi di makapuntos. Kinakalaban si Santiago, si Pedro, si Cristo kasi di makapuntos, di pupurma sa atin yung kanyang paksang tinitindigan. Yung paksa natin, yung paksa niya ay hindi nakatayo. Yung sa ating itinayo na faith alone, pagpasa hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Sapagkat ang pundasyon ay si Kristo at ang turo ni Kristo, ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay sa pananampalataya lamang. Narinig na Apostol Pablo, narinig ng mga apostol na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Meron ba tayong batayan sapagkat ang kaligtasan natin ay si Kristo? No? Yun bang mga apostol nakarinig? Pakinggan po ninyo dito sa unang Juan 1:1 hanggang 4. Sabi po dito, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong aming nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Sabi po dito, at ng buhay ay nahayag sa amin, nakita at pinatutuhanan, at sa inyo'y aming binabalita ang buhay na walang hanggan. So dito pala, Brother Samuel, yung buhay na walang hanggan, nahawakan, nakita, narinig. Tamo, 1 John 5:13, tingnan mo. Okay, so Sige. dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na gawang mabuti ang need para maligtas. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now, bro. Okay, maraming salamat po. So, rinig ko ba ako? Okay. So, si Dino po, siya lamang po siguro yung natatanging debater, no, na kumukontra sa mismong sinasabi ni Kristo. Nasabi ni Kristo, no, maliligtas, no, yun po yung magtitiis hanggang sa wakas. Para sa kanya, hindi daw yun future tense. Dapat pala sinabi mo Kristo, mali ka Kristo, ligtas na yan sila. Huwag mong sabihing maliligtas pa yung magtitiis sa wakas. Ganon pala si Dino, no? Si Kristo mismo ang pinapamalian para lang sabihin na tama yung kanyang sinasabi. Nasabi niya, hindi naman ikakaligtasan ka sa kaluluwa yan. Pero ang sabi ng talata, 1 Peter 1:9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.
So, yun pala yung matatanggap natin doon sa dulo ng ating pananampalataya, yung salvation of our souls. So, kaluluwa pala natin ang ililigtas. Ang tanong po, no, sino po ba ang binibigyan po no ng kaligtasan? Yun po bang gumagawa ng masama? Yun po bang mga taong may faith, no? Gumagawa ba sila ng masama para maligtas? Hindi po, 'di ba? Kasi yun pong paggawa ng masama, hindi po yan ikaliligtas at saka yan pong pananampalataya mo, hindi yan makaliligtas sa iyo kung hindi ka gagawa. Kasi yung pananampalataya mo maging patay yan. Tinanong natin siya kanina, yan bang faith na makaligtas, living faith o dead faith? Wala siyang may sagot. Wala, sabi niya, walang ganyan. Maling pagpipilian daw. Pero ba sinasabi ng Biblia? Meron bang living at saka dead faith? Ito, basahin natin, no? Pakita lang natin kung paanong direktang kinokontra ni Dino itong sinasabi ng Biblia. James 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So meron palang faith na dead, merong faith na living faith. 'Di ba? Ito yung hindi alam ni Dino. Dahil para sa kanya, isa lang lahat 'yan. Pero maliwanag sa Biblia, magkaiba po 'yan sila. 'Yun pong panampalatayang makaligtas, 'yun po yung sinasabi na merong kalakip na gawa. Kasi ang gawa po ang siyang makapagbubuhay sa iyong pananampalataya. Tingnan mo si Judas, 'di ba? Hindi siya nanatili. O ano nangyari sa kanya, 'di ba? So hindi siya maligtas kasi hindi siya nakatiis hanggang sa wakas. 'Di ba? Nagpatiwakal nga siya kanyang kinitila kanyang sariling buhay. So hindi po siya nakatiis hanggang sa wakas. Kaya hindi po siya pasok sa sinasabi ni Kristo na ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pero si Judas naniwala na 'yon. Di po ba? Naniwala na 'yon pero hindi nakatiis. Kaya sabi po, no, yun lamang magtitiis hanggang sa wakas ng kanilang buhay ang bibigyan ng potong ng buhay. Sabi naman ni Dino, hindi naman ikakaligtasan yan. So ano palang kaligtasan sa'yo? Yun palang ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy? No, na ang sabi sa Revelation 20, ang gumagawa ng mabuti, yun po yung bibigyan ng kaligtasan. Ang gumagawa po ng masama, yung hindi nakasulat ang kanilang aklat sa aklat ng buhay, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Aba sabihin mo hindi kaligtasan yung bibigyan ka ng buhay, ng ikalawang buhay sa pagkabuhay. So siguro siya lang yung natatanging nangangaral na nagsasabing hindi yon kaligtasan. Pero sinasabi ni Kristo, ang sabi 9:28 sa kanyang pagbabalik, kaligtasan ang kanyang dala. Ang masaklap lang, hindi kasama si Dino kasi nga po hindi siya gumagawa ng mabuti dahil ang bibigyan ni Kristo ng kaligtasang dala niya sa 9:28 ayun lamang gumagawa ng mabuti ayon sa sinabi niya sa 5:20-29 ng Juan. Kaya talagang napatunayan natin na mabuting gawa ang kailangan para ang tao ay maligtas. Hindi po faith alone lamang dahil sa Biblia, yung faith alone ay hindi po sapat para aariin kang ganap. Dapat po, katulad ni Abraham, may pananampalataya siya at gumawa po siya ng naaayon sa iniutos ng Diyos. Hindi po nang naaayon lamang sa kanyang sarili, kundi gumagawa po siya ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Bakit po, no? Hebrews 13:6, ganito po ang 13:16, ganito po ang sabi. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. So tingnan mo, yun palang yung palang pag-do good mo, God is well pleased. Say, ang Diyos ba, ililigtas ba niya yung hindi nakapag-please sa Kanya? Siyempre, ang ililigtas niya, yung nakapag-please sa Kanya. No? Sabi, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. So tandaan po natin, mayroon pong kaligtasan na magaganap pa lamang sa in the future at yun po, kailangan po yun ng mabuting gawa dahil yun po ang basihan pagka tayo ay haharap na sa hukuman. No? Mali po yung sinasabi ni Dino na hindi na tayo huhukuman. Dahil ang sabi po ng talata, 2 Korinto 5:10, haharap tayo sa hukuman para ano po, hukuman ang ating mga nagawa, maging mabuti man o masama. So pagka po masama ang ginagawa mo, kaparusahan ang ibibigay sa iyo. Pagka mabuti ang ginagawa mo, kaligtasan po iyon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between MCGO and Baptist. Before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating halos 360 na nag-comment dito. Bro, Sam, mauna ka bro.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Nawa po meron kayong natutunang bago at tama sa gabi pong ito. At dalangin ko po na patuloy po tayo sa paggawa ng mabuti nang sa gayon po ay ilalaki po tayo ni Kristo sa kanyang pagliligtas na gagawin sa kanya pong pagbabalik. Maraming salamat po. At saka Rasha Vista, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa platform mo. At saka kay Bro Dino Diaz na salamat din sa sa invitasyon na magkaroon ng ganitong klaseng diskusyon. At sa mga nanonood po dyan sa baba, pinapaalam na ko lang na meron po akong YouTube channel at ang debate pong ito ay upload ko rin doon po sa aking YouTube channel para meron rin akong sariling kopya doon sa debate na naganap. Kaya pwede nyo pong balikan po iyon. I-search nyo lamang po ang aking pangalan sa YouTube, Samuel Tahuda. Makikita nyo na po doon yung mga debate po natin mula po nung nakaraan hanggang sa itong debate na ito. Ilalagay po natin yun doon. Salamat po sa Diyos. Okay, Samuel Tahuda mga kapatid, search nyo lang daw sa YouTube channel. You can subscribe mga kapatid. At marami siyang mga debate doon. Dito din tayo kay Pastor Dino. Salamat. Ayan, unang-una nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa tamang aral, sa tamang turo niya sa atin, na tayo po in-encourage ko ang lahat na makinig, matuto, mag-aralan po tayo ng Bible at pinapakita po ng talata na ang taong maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo at yun ay walang kahalong gawa mga kaibigan. At pangalawa, nagpapasalamat din po tayo sa ating platform kay Brother Rasha Vista. At maraming salamat din sa napakagandang pag-moderate sa ganitong pag-uusap at sa ating kausap kay Brother Samuel Tahuda ng MCJO. At God bless sa atin lahat. Salamat sa mga nag-comments, nag-support po sa atin. Ang sumama po sa panonood, pakipagtalakayan. God bless at magandang gabi po sa inyo. Okay, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, or maghamon man sa dalawang ito, pwede nyo akong i-PM mga kapatid, or pwede nyo ding mag-PM sa dalawang ito, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng rules at yung ating condition ng ating mga debatista kasi meron yan. At syempre yung inyong mga obligation mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV, dahil ang debate na ito ay pupunta din doon. At paki-follow na lang yung aking profile mga kapatid, Rasha Vista. Huwag na kayo mag-add kasi talagang 5,000 na ata yung max ng Facebook. So punong-puno na talaga. At paki-follow din yung ating dalawang debatista dito. At sa mga naghahamon, at doon sa mga nagtatanong pa, sisikapin ng dalawang ito na mag-respond doon sa inyong mga comment. Napakaraming mga comment, hindi namin mababasa yan dito sa live, pero titingnan ng ating mga debater mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you